Makabayang araw po sa inyo at nagpapasalamat po ako dahil binigyan niyo po akong pagkakataon upang kayo ay interviewin. Maaari po bang malaman ang iyong buong pangalan? Charlie Jessica, Kilala po kayo sa tawag na Chanda, ilan na po kayo? 53, Saan po kayo nakatira? Pagiruan, Ano po ang iyong trabaho? helper, Ano ang iyong kinabibilangan na kasarian? siyempre, gay, Masaya po ba kayo sa napili niyo? very good. Kailan at ano ang nagpakumbinsi sa iyo upang piliin ang iyong kasarian ngayon? Manibat niyang 15 ko pa, ang tita na ako talaga, bakla ko talaga. Nakaranas ka na ba ng mga hamon ng diskriminasyon dahil sa iyong napili na kasarian? For me, as of now, nothing. Okay. Wala naman. Sa iyong palagay, ano-ano ang mga halimbawa ng gender inequality o hindi pagkapantay-pantay ng kasarian sa ating komunidad? Like, dingaluwang tao, kaya dako mo, pero ayan naman totaling kaya eh. Basta, very good, okay naman kako. Sa iyong palagay, paano nakakatulong ang mga batas tulad ng anti-discrimination law sa pagtatanggol ng mga karapatan ng mga taong may ikalawang kasarian? Para sa akin, dapat pantay lang. Siyempre, hindi naman kami bato. O wala namang kaso sa akin. Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang ituring ng pantay-pantay na pantay-pantay ang lahat ng mga kasarian sa ating kasalukuyang lipunan? Bakit? Siyempre, tao ako, hindi ako bato. At kung panamdaman. Doon na po nagtatapos ang aking pag-interview. Salamat. Thank you. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil binigyan niyo po akong chance na interviewin ko po kayo. Kahit alam ko na busy kayo ngayon sa nagpapaayos po kayo and marami pa rin po salamat na binigyan niyo. Ako nga po pala si Binibijing Jaira Nicole na mag-interview sa inyo tungkol lamang sa mga kasarian nyo. Ganun po, mga naging karanasan nyo bilang sa inyong kasarian o naging kasarian. Yun, maraming salamat. Unang tanong po, ano po pala yung pangalan niyo? My name is Renz Ian Manalang in real life. Ano po yung kilala kayo bilang or ano po yung tawag sa inyo? Or Yung kilala sa akin, siya yung tinatawag sa akin yung is Cassie Malyari. si Malyari. Ilan taon na po ba kayo ngayon? 20. Taga saan po kayo? From Pabanlag, Florida Blanca, Pampanga. May trabaho na po ba kayo ngayon? Wala, I'm currently studying Bachelor of Science in Social Work. Third year na ako yun. Saan po kayo nag-aaral? Sa DABS. So, ngayon po, isang tanong. Ano po ba yung papel o role na ginagampanan? Wag na natin kasi since wala naman po kayong trabaho. Na-skip na natin. Ano po ang iyong kinabibilangan na kasarian? O ano po ba yung gender niyo po? Bali, I'm considering myself as a transgender. Masaya po ba kayo sa iyong kasarian ngayon? Yes, of course. Masaya naman. Kailan niyo po at ano po ba yung naging o nakapag-convince sa inyo na yan po yung piliin yung kasarian? So, bali nung elementary ako, since hindi pa ako ganun ka-open sa family ko, is dinay ko pa, lalo na sa mga friends ko. Kapag sinasabihan ako ng bakla is nagagalit ako ganun. Pero nag-start na nag-high school ako when I was in grade 7. So, maraming LGBT community sa school namin, like yung mga glee club dancers, ganun. Tapos, napabilang ako sa kanila, then doon ko na parang
nagkaroon ng tapang na i-open yung yung kung ano talaga yung nararamdaman ko, kung ano talaga yung self ko. Lalo na nag-volleyball din ako, alis mga kasama ko mga gay din, gano'n. Ano po ba, nakaranas na po ba kayong hamon ng discrimination dahil sa inyong napiling kasarian? Ano po ito at kaya niyo po ba siyang ibahagi sa amin? Meron mga discrimination, pero hindi naman yung tulad ng mga yung parang mga komplikadong parang gano'n. Mga simple lang naman, like sa mga homophobic, naglalakad ka lang sa daan, sabihin ka, bakala, gano'n. Yung wala kang ginagawa, pero pagtatawanan ka nila, yung parang nakaka-offend. So, yung ginagawa ko na lang is, dinededma ko na lang sila. Sabi nga nila, di ba, pag tawol ng tawol yung aso, kapag yung pinanset, di ba? Paano ba po hinaharap ang mga nasabing hamon ng diskriminasyon batay sa inyong kasarian? Ano po ba yung paano niyo po pinagtanggol yung sarili niyo po sa mga... Wala lang, naging just be yourself lang. Tapos, wag lang pansinin yung mga nag-discrimination. Kasi, at the end of the day, hindi ikaw yung may sala, sila. Sa inyong palagay, ano-ano yung mga halimbawa ng gender equality o hindi Inequality. pagkakapantay-pantay ng kasarian sa ating komunidad? So, ayun nga, feel ko yung gender equality like sa work, ganon. Sa school kasi medyo open na, like meron na tayo mga GAD, yung Gender and Development Inclusivity. So, sa work, hindi pa siya ganon ka-open, like minsan kapag gay ka or part ka ng LGBT, minsan hindi nila tinatanggap. Mas prefer nila yung men and women, ganon. So, nakawawala ng karapatan yung mga LGBT when it comes to work. Hindi naman sa lahat, pero may mga ilang work lang talaga mga ganon. Okay, sa pangalawa, sa inyong palagay, paano nakakatulong ang mga batas tulad ng anti-discrimination law sa pagtatanggol ng mga karapatan ng mga taong may ikalawang kasarian? So, ayun nga yung anti-discrimination law kasi is parang hindi rin naman siya na masyadong parang nasusuportahan ng mga kasi kung yung mga ibang tao kasi lalo yung mga walang masyadong alam sa LGBT is ano lang sila, pero pag-discriminate. Kahit alam nila may anti-discrimination law. Tsaka yung anti-discrimination law kasi hindi siya ganun ka-specific sa mga LGBT. So, we are hoping na matupad yung SOGI bill, yung sexual orientation and gender identity. Sa Yun. pinakahuling tanong po sa akin i-interview, kung ikaw ay ang tatanungin, dapat bang ituring ang mga na pantay-pantay na ang lahat ng mga kasarian sa ating kasalukuyang lipunan at bakit? Yes, of course. Kung tatanungin, syempre kailangan maging pantay-pantay, di ba? Pero kung iba-iba naman kasi yung opinion ng mga tao, so yung iba hindi pa talaga nila tanggap, pero yung iba tanggap na nila kasi nasisiyan naman sila kapag may mga nakakasama silang LGBT. So, kung may mga taong hindi tanggap, hayaan na lang nila because at the end of the day, just be happy. Because life is always goes on. Ama, yun lang naman po may interview ko. Ako nga po ulit si Jaira at maraming po at si Cassie. Maraming po sa oras ninyo at yun na, thank you po. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Binibining Jaira Nicole, ang mag-i-interview sa inyo. Don't worry, wala po kayong pagkakabahan dito kasi personal story lang naman po yung itatanong ko. Kung di po kaya sagutin, okay lang naman po siya na hindi siya sagutin. Yun nga ulit, maraming salamat na binigyan niyo po akong oras na ikaw ay interviewin ko kahit alam kong busy kayo na nagluluto doon at sinaserve yung mga customers binigyan niyo pa din ako ng oras. Ano po ang inyong buong pangalan? Clarsan Di Malanta. Kilala po kayo sa tawag na An. Ilan taon na po kayo ngayon? 27. Taga saan po kayo? San Isidro. Ano po yung trabaho niyo ngayon? Nagluluto. Ano po yung papel o role na ginagampanan sa trabaho o lipunan ng kinabibilangan? Sige, wag na po natin sagutin yan. Ano po yung inyong kinabibilangan na kasarian? Lesbian. Lesbian.
Masaya po ba kayo sa iyong kasarian? Oo naman po. Kailan at ano ang mga ano yung nagpa-kumbinsa sa inyo na yun po yung ano nyo, yun po yung kasarian nyo o gender nyo? Wala naman po. Nakitaan ko lang yung sarili ko. Kita, ano, parang nakita nyo lang po bigla yung yun talaga yung Elementary pa lang. elementary pa lang po. Nakaranas na po ba kayo ng discrimination dahil sa iyong napiling kasarian? Kung meron po, ano po ba at bakit? At paano po? Sa parang buhay ko, isa lang nung nasa STL ako, Bulacan. Kinukutya nila ako na tomboy daw ako. Opo. Pero kung ano yung kasarian na gusto ko, mas deny ko yung pagkukutya nila sa gusto kong kasarian. Paano mo hinaharap ang mga nasabing hamon na discrimination batay sa inyo? Paano niyo po ba hinarap yung mga discrimination sa inyo? Na sinasabi ng mga tao sa inyo, na sinisiraan po kayo dahil sa kasarian. Wala, pinapabayaan ko na lang sila. Love yourself na lang po, no? Sa inyong palagay, ano-ano po ba yung mga halimbawa ng gender inequality o hindi pagkapantay-pantay ng kasarian sa ating komunidad? Di ba po ngayon, generation o lating generation din, madaming nag-hate sa mga nag-iibang kasarian dahil sa mata nila, iba sila, sa kanila, ganun. Ano po ba yung mga halimbawa ng gender inequality o kaya hindi pagpapantay-pantay na kasarian sa ating komunidad? Sige po. Hirap sagutin yun. Opo. Sa iyong palagay, paano nakakatulong ang mga batas tulad ng anti-discrimination law sa pagtango ng mga karapatan ng mga taong may ikalawang kasarian? Respetuhin na lang po natin kung ano yung kasarian ng mga ibang tao. Lesbian man sila, LGBTQ nga. Lang. Last question, kung ikaw ang tatanungin, dapat bang ituring na pantay-pantay ang lahat ng mga kasarian sa ating kasalukuyang lipunan at bakit po? Kung akong tatanungin po, mas, ano po yung Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang ituring na pantay-pantay ang lahat mga kasarian? Sa akin po, dapat po ituro natin na magkakaisa tayong lahat eh. Parang nag-iba lang yung pagkatao ng isang babae na gusto din na babae, tapos yung lalaki gusto din na relasyon na lalaki. Wag na lang po tayo maputya ng ibang tao. Sa amin po kasi, anong tawag dito? Masaya kasi kami, kung ano kami, masaya kami. Wag na lang kaming pakialaman kung anong gusto namin. Hindi naman inaapil. Wala naman po kami inaapaan. Kung hindi inaapi, wag na lang Tama. Yun lang naman po ako din dito. Maraming salamat sa oras niyo. Muli ako po si Binibini ng Jaira na nag-interview sa inyo. Maraming salamat sa oras niyo. Yun lang po. Magandang hapon po. Ako po naman po si Ryan Oden de Soma. Maaari ko po ba kayong interviewin sa mga kailangan kong gawin sa classroom? Unang-una po sa lahat, ano po ang inyong pangalan? Rita Santos. Kilala sa tawag na yung nickname niyo po kung ganun. Fix. Ano po yung inyong edad? 25 years old. Saan po kayo nakatira? San Basilio. At ano po ang inyong trabaho? Sales lady. Ano po ang inyong kinabibilangan na kasarian? I'm a lesbian. Masaya ka ba sa inyong napiling kasarian? Yes. Kailan at ano ang nakapagkumbinsi sa inyo upang piliin ang inyong kasarian ngayon? Kailan at ano ang nakapagkumbinsi sa inyo
upang piliin ang inyong kasarian ngayon? Wala. Kusang naramdaman. Nakaranas ka na ba ng mga hamon ng diskriminasyon dahil sa iyong napiling kasarian? Ano ito? At maaari mo bang ibahagi? Bilang pagiging tomboy, wala pa. Paano mo hinarap ang mga nasabing hamon ng diskriminasyon batay sa iyong kasarian? Bilang magpakatuto ka lang sa tao. Sa iyong palagay, ano-ano ang mga halimbawa ng gender inequality o higit na pagkakapantay-pantay ng kasarian sa ating komunidad? Wala namang basihan ng pagiging lesbian, bakla, sa ano ngayon. Sa iyong palagay, paano nakatulong ang mga batas tulad ng anti-discrimination law sa pagtatanggol ng mga karapatan ng mga taong ikalawang kasarian? Magandang idutulot. Maraming taong natulungan dahil sa katulad ng mga karamihan ng mga tulad namin na binubuli, maaari nilang ipagtanggol ang kanilang sarili dahil sa law na pinatupad. Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang ituring na pantay-pantay ang lahat ng mga kasarian sa ating kasalukuyang lipunan? Bakit? Oo, lahat naman ng tao pantay-pantay sa mata ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat po sa lahat. Maiiwasan ba natin ang diskriminasyon batay sa kasarian? Papaano magbigay ng mga pamamaraan? Maaaring maiwasan ang diskriminasyon batay sa kasarian kung magiging mas bukas ang kaisipan ng bawat isa at kikilanin ang karapatan ng bawat tao, ano man ang kanilang kasarian. Una, mahalagang magturo ng gender sensitivity sa mga paaralan, komunidad at lugar ng trabaho upang maunawaan ng lahat ang halaga ng pagkapantay-pantay. Ikalawa, dapat magpatupad ng mga batas na nagpoprotekta laban sa diskriminasyon at tiyaking ipinatutupad ang mga ito ng patas. Ikatlo, hikayatin ang mga tao na magsalita laban sa diskriminasyon at suportahan ang mga biktima nito. Sa pamamagitan ng edukasyon, batas at sama-samang pagkilos, maaari nating buuin ang isang lipunong nagpapahalaga sa pagkapantay-pantay at respeto para sa lahat. Oo, iiwasan natin ang diskriminasyon batay sa kasarian sa pamamagitan ng iba't ibang pamaraan. Una, sa pag-aalis ng kaisipan tungkol sa mga kasarian, katulad ng ang lalaki lamang ang pwedeng magtrabaho. Pangalawa, sa pagsusuporta ng mga organisasyon na nagsusulong ng karapatan ng mga iba't ibang kasarian. At sa panghuli, sa pagiging halimbawa sa ating mga kapwa-tao sa paraan ng pagre-respeto ng iba't ibang kasarian. Ang paraan para maiwasan ang diskriminasyon sa kasarian sa pamamagitan ng pagpapatupad at napantay na pagkakataon at pagkamon ng mga stereotype sa pamamagitan ng edukasyon, i-promote ang inclusivity sa mga inisyatiba sa mga pagkakaibigay at pantay sa respetasyon at magbigay ng respeto sa kanilang kasarian.